Sige mga tao, marami ang nahihirapan maintindihan kung sino si P.S. Morgan. Sinusubukan nilang i-psychoanalyze siya pero hindi nila magawa. At ako rin, hindi ko maintindihan. Yung palagi niyang pagbabago ng posisyon, siguro ganun talaga ang gusto natin sa mga mamamahayag. Yung nasa gitna lang at hindi kumakampi sa kahit anong panig. Kaya kung isipin mo ng ganun, magaling talaga ang ginagawa ni P.S. Morgan. Pero pakiramdam ko, hindi lang siya nagtatanong para linawin ang mga bagay. Nagtatanong siya para suportahan kung anong panig ng kwento ang pakiramdam niya ay kinakatawan niya sa mga sandaling iyon. Kaya nitong mga araw na ito, hindi siya masyadong pro-Israel. Ayos lang naman yon. Wala namang problema doon para sa isang mamamahayag. Hindi rin dapat siya maging anti-Israel. Minsan iniisip ko na baka pro-Israel siya, tapos nagiging anti-Israel. Napanood ko ang clip na ito at gusto ko, dahil ganito dapat pinabubulaanan ng ganitong punto. Hindi natin kailangan magdahilan. Hindi natin kailangan ikumpara ang Amerika sa Iran o North Korea. Malinaw naman kung sino ang mabuti at masama. Ganyan dapat tingnan ng bawat argumento dahil sina Mehdi Hasan, mga komunista, at sobrang kaliwang woke ay parang pinapantay ang Iran at Amerika. Naniniwala tayo na mas maganda ang sistema ng mga mamamayan sa malayang kanluran kaysa sa sistema ng rehimang Islamiko ng Iran, Russia ni Putin, North Korea ni Kim Jong-un, at China ni Xi Jinping. Pero isasantabi muna natin ang China dahil mas komplikado at malaki ito. At kahit maaring medyo totalitaryo ang sistema nila, na hindi ko naman talaga gusto, nararapat pa rin itong igalang. Pasensya na, pero masasamang rehimen tulad ng rehimeng Islamiko ng Iran, North Korea ni Kim Jong-un, at Russia ni Putin. Hindi natin kailangan magpanggap na kapantay natin ang mga bansang ito. Sige, kapangyarihan ang nagtatakda ng katayuan at masuwerte tayo ng ating sistema. Ibig sabihin, ang malayang pamilihang kapitalismo, demokrasya, kalayaan, malayang pananalita, at uri ng pamahalaan natin ang nangingibabaw at tayo ang nagtatakda ng mga patakaran. Sige, ayoko na ang Sina, Rusya, Islamikong rehimen ng Iran o Hilagang Korea ni Kim Jong-un ang gumawa ng mga patakaran. Walang palusot. Patigilin ang mga taong ito. Makinig kayo. Hindi ko kilala kung sinong taong ito, pero maganda ang ginawa niya. Oo, kaya dito. Sinasabi niya na walang sinuman ang dapat magkaroon ng mga sandatang nuklear. Hindi. Akala mo ba makikinig si Kim Jong-un sa woke mong ideya? Sa tingin mo ba makikinig si Putin o ang mga panatiko ng Islamikong rehimen ng Iran? Kaya mga tanga ang mga ito. At kapag gumagawa sila ng mga absolutistang pahayag na ganito, parang inilalagay nila ang Amerika sa parehong kategorya ng North Korea o ng Iran o ni Putin. Hindi natin kailangan pumayag doon. Tanggihan lang ang premisa at durugin agad ang argumento nila. Pakinggan mo ito. Phil, may nuclear na armas pa ang Israel? Oo, at walang masama ron. Alam mo kung bakit? Dahil hindi naman nagbanta ang Israel na gagamitin ang sandatang nuklear nila laban sa ibang bansa. Hindi dapat payagang magkaroon ng Islamikong rehimen ng Iran ng mga sandatang nuklear dahil paulit-ulit nilang sinabing buburahin nila ang Israel. Papatayin din nila ang sinumang magtatangkang ipagtanggol sila. Maaring hindi nila kayang tanggalin ang Estados Unidos ng Amerika, pero maraming interes at base militar ito sa rehiyon. Tulad ng pinakita ng Islamikong rehimen ng Iran, hindi sila takot kalabitin ang gatilyo. Kaya naman may mga sandatang nuklear ang Israel. Hindi pa nila ito idineklara. Sana ay ideklara na nila ito. Kahit hindi nila ideklara, walang magbabago sa aktwal na sitwasyon. Oh, sigurado ako pero parang hindi pa ito opisyal na inaangkin. Bakit hindi natin alam ng sigurado? Dahil may mga pahayag mula sa mga Amerikano. Bakit sila ang nabibigyan ng kapangyarihan? Bakit sila pinapalampas? Muli, dahil kakampi natin sila. Hindi sila banta. Depensibong sandatang nuklear ito, dinisenyo para sa deterrence, gaya ng pulisyon ng Amerika na no first use. At ang China at India ay may pulisya ring no first use. May sandatang nuklear ang Israel bilang panakot dahil maliit itong bansa. Hindi kailanman sinabi ng Israel na aatakihin nila kayo gamit ang sandatang nuklear, anuman ang mangyari. At muli, magkaibang bansa ang Islamikong rehimen ng Iran at ang Israel. Ang Israel ay isang secular na liberal na demokrasya at kakampi natin sila. Kakampi natin ang Israel sa malayang mundo na kinabibilangan natin at nakikinabang sa kanilang sistema. Hindi tayo nakikinabang sa Islamikong rehimen, kundi sa liberal na demokrasya. Kaya kakampi natin ang Israel. Wala namang masama doon. Pakinggan mo siya ngayon.
Tungkol diyan. Kasi kakampi natin sila at kalaban natin ang Iran. Kita mo, tayo ang mabubuti. Sige, napaka-interesanting pag-amin yan. Yung mga kaibigan natin, hindi kailangan maging open sa kakayahan nuclear. Lalo na kung gusto natin maging kaibigan ng Amerika. Pero yung mga kaaway, kailangan nilang maging bukas. Oh, ganun talaga ang sistema. Gusto naming panatilihin ang aming kalamangan sa kapangyarihan. Haling bansa o sibilisasyon ba sa kasaysayan ng kusang loob na isinuko ang kanilang kalamangan sa kapangyarihan? Hindi basta-basta binibigay ang kapangyarihan sa iyo. Ang kapangyarihan ay palaging nakakamit sa pamamagitan ng henerasyon ng pagsusumikap, sa pamamagitan ng mga teknolohikal na pag-unlad, at sa pamamagitan ng mga pampulitikang pag-unlad. Mula madilim na panahon, gitnang panahon, hanggang siyentipikong revolusyon, nakaimbento ka ng mga bagay. Ganun ka nagiging makapangyarihan at hindi mo madaling ibinibigay ang kapangyarihan mo sa mga barbaro ng gitnang panahon na gustong lipulin tayo. Piers Morgan. Bakit ang hirap intindihin nun? Oo, ganyan mismo yan gumagana dahil meron tayong P2P. Hipokresiya lang naman yan, di ba? Hindi. Hindi, hipokresiya lang yan kung wala kang malinaw na paniniwala na mabuti ang Estados Unidos at masama ang Iran. Gusto kong makilala ang tao to. Sino bang tao to? Gustong-gusto kong tao to. Nagsasalita siya ng eksakto kung paano ko magsalita. Wala namang masama kung panatilihin ng Amerika ang hegemonya nito. Pero bakit? Kasi tayo ang mabubuting tao. Ang Amerika lang ang tanging superpower na hindi sumakop sa mga mahihinang bansa. Madali nitong masakop ang Switzerland, Sweden, Austria at UK. Babagsak agad ang Pransya sa kalahating araw, pero hindi ito ginawa ng Amerika. At nanatiling ligtas sa mga bansang yon dahil sa tinatawag nilang peace dividends mula sa agresyon ng Russia dahil sa Amerika. Ito ang pinakamapanganib na superpower. Sa parehong panahon, ito rin ang pinakamabait na superpower. Piers Morgan, ipasok mo yan sa makapal mong ulo. Walang isang dahilan. Walang matinong dahilan para payagan ang Israel na hindi aminin kung may sandatang nuclear ito. Piers Morgan, itanong ko lang, ano ang magbabago? Alam naman ng lahat na may nuklear na armas ang Israel. Kung sabihin ng gobyerno ng Israel na may nuke sila, may magbabago ba ron? Magiging lisensya ba yon para magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran? Sa tingin mo ba posible yon? Kahit sabihin nilang inamin ng Israel na may nuclear sila, dapat meron din kami. Sa tingin mo papayag ang Amerika? Sa tingin mo papayagan yun ng Europa? Nagdadalawang isip sila. Ayaw nilang magkaroon ng mga sandatang nuklear ang Iran. Pero natatakot aminin. Sa palagay mo papayag ang Amerika? Hindi naman nagbabago ang kahit ano doon. Pero, ang dahilan kung bakit hindi inaamin ng Israel ay dahil, at tingin ko, matagal na nilang pulisya yon. Noong dekada 80, mainam na huwag ideklarang nuklear na bansa dahil noon, mas agresibo at di maganda ang pakikitungo ng maraming bansa sa gitnang silangan. At ang Saudi Arabia at ang UAE, lahat ng mga bansang ito ay sasabihin sana, sige, gusto rin namin magkaroon ng nuklear na armas. O kaya ang Egypt, sasabihin din nila yon. Pero ngayon, tingin ko hindi na nila sasabihin yon. Sa ngayon, tanging ang Islamikong Republika ng Iran lang ang agresibo sa riyon. Hulaan mo kung ano. Kahit aminin ng Israel na may nuklear na armas sila, hindi pa rin natin papayagan ng Islamikong rehimen ng Iran na magkaroon nito. Walang nagbabago sa sitwasyon at hindi yon konektado. Wala talaga itong magiging epekto sa aktual na sitwasyon. Walang dahilan, dapat nga. Tinatawag namin ito na international na pag-iwas o pag-iikot-ikot. Dapat nga. Ibig sabihin, Muli, sila ay kaalyado natin. Ikaw at sino? Magaling ang internasyonal na pulis na ito. Ayaw ng marami, kabilang ang mga Amerikano, na Amerika ang maging pulis ng mundo. Sa tingin ko, swerte tayo na Amerika ang kailangang umako sa papel na ito. Ang mga Europeo ngayon ay duwag. Walang kapangyarihan o kakayahan at walang interes sa pagpapanatili ng kaayusan sa mundo. Pero ang Amerika, sa kasamaang palad, ay kailangang akuin ang papel na yon. Ings tells me Ross, Alam mo, simulan ko na lang ulit ang buong video kasi madalas akong sumingit. Ngayon, mananahimik na ako para makinig ka. Pwede mong panoorin at namnamin ang 2 minutong clip na ito. Phil, may nuclear na armas ba ang Israel? Oo, sigurado ako. Sa tingin ko, hindi pa nila opisyal na inamin. Bakit kaya? Hindi natin alam ng sigurado. Ayaw nilang aminin dahil may pahayag ang mga Amerikano. Bakit sila ang may kapangyarihan? Bakit sila pinapalampas tungkol dyan? Kasi kakampi natin sila at kalaban natin ang Iran. Kita mo, kasi tayo ang mabubuti. Sige, isang interesting na pag-amin. Kaya ang mga kaibigan natin, di na kailangan maging transparent sa kanilang nuclear capability. Kaibigan ito ng Amerika. Pero ang mga kaaway natin, kailangan. Oo, ganyan talaga ito gumagana.
Dahil nandito ang mga tao, isa itong pagkukunyari, di ba? Hindi, kunwari lang yon kung wala kang normatibong pananaw kung mabuti ang Estados Unidos at masama ang Iran. Sa tingin ko, walang normatibong pananaw dyan. Wala ring matibay na dahilan kung bakit pinapayagan ng Israel na hindi aminin kung may sandatang nuclear sila. Walang dahilan, tapak na. Tinatawag natin ang international na mga police. Tama. Ulitin ko, pamunahing kaalyado sila ng Estados Unidos, ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kalokohan ang usapan ng multipolaridad dahil may iisang hegemon ang Estados Unidos. Napakamabuting loob din natin. Kaya ang Israel, ating kaibigan, ay hindi, alam mo, Nakukuha ang mga Iranian. Sige, ganyan talaga ang mundo. kung mabait ang Amerika, paano mo ipapaliwanag na 2 araw lang ang nakalipas nagsalita ang presidente ng US tungkol sa pagwasak ng isang sibilisasyon? Ginawa ba niya? Nakita mo? Lagi ko namang sinasabi. At patuloy kong sasabihin na ang Estados Unidos ng Amerika ang pinakamabait na superpower sa kasaysayan ng sangkatauhan. Walang ibang bansa ang nagkaroon ng kapangyarihang hawak ng Estados Unidos. Hindi yung ginamit ng Estados Unidos. Sabi ni Trump, wawakasan ko ang sibilisasyon. Lumapit kayo sa negosasyon. Lumapit sila, pero hindi nagkasundo. Dapat bumalik si Trump sa, sige, wawakasan ko ang sibilisasyon. Pero hindi niya ginawa. Sabi niya, sige, maglalagay ako ng blockade. Ginagamit ni Trump ang madman theory at personang baliw, pero hindi niya tinutupad ang mga banta niya. At saka, ang madman theory niya ay pumapalpak na ngayon dahil mas marami ng tao ang nakakaalam na laging umatras si Trump. Hindi wawakasan ni Trump ang sibilisasyon. Ayaw ni Trump pumatay ng tao. Gusto ba niyang dalhin yon sa konsensya niya? Isa siyang tunay na negosyante. Gusto niyang kumita ng pera. Gusto niyang lahat ay kumita ng pera. Masaya siya sa Venezuela. Sige, lahat tayo kumita ng pera. Mas malaki pa ang kinita ng Venezuela nitong nakaraang 2 buwan kumpara sa nagdaang 2 taon. Hindi ba't kamangha-mangha? Ang ibig mong sabihin parang mamatay ang Amerika, mamatay ang Israel? Oh. Tama, di ba? Parang Hindi. At lahat ng tao ay nawalan ng ani sa gitna ng negosasyon at pumirma ng tigil putukan sa loob ng 8 oras habang nababansa si Donald Trump na lipulin ang 90 milyong tao. In his own words, McFarlane had it right in yesterday. his You own guys all words, took on the his bait on it. post, Wala ka bang pakialam doon? Nakikita ko lang ito bilang pang negosasyon na yabang. Ginagawa na ni Trump ang mga ganitong bagay sa loob ng 40 taon. genocide, Ibig ko sabihin, ganyan din mismo ang ginagawa ng mga Iranians sa atin. Ano sa tingin mo? Mayroon silang orasan sa gitna ng kanilang downtown. Gusto mo bang gawin katulad ng Israel, ang Amerika, walang moralidad o mas immoral pa kaysa mga kaaway nito? Ganun ba ang ibig mong sabihin? Dapat tayong maging sapat na mabagsik para makuha ang mga napagkasunduang mahalaga at nagpapalakas sa atin. Iyan ang sinasabi ko. Mukhang nagawa natin ito. Baka mapansin ng Iranian na kailangan nilang makipag-usap. Alam mo bang ang pagbabanta na gumawa ng genocide ay maituturing ng war crime? Maring ipresenta, kita mo, hindi rin siya sigurado, kaya could be. Hindi ito war crime kung wala kang ginawang krimen. Ang pagbabanta at paggawa ng pampulitikang pahayag ay hindi war crime. Pero kahit na ganon, sino bang may pakialam we? At sino ba ang tinutukoy nating we? Panig ako sa Estados Unidos, honoraryong mamamayan na Amerika. Kami ang nagtatakda ng mga patakaran. Sige, nung ibinigay ng mga Pakistani ang teknolohiyang nuklear sa Iran, wala namang ginawa ang kahit sino. Nung ibinigay ng mga Pakistani ang teknolohiyang nuklear sa North Korea, wala ring ginawa ang kahit sino. Noong binigay ng North Korea ang ballistic missile technology sa Islamikong Republika ng Iran, na kayang umatake sa Israel at Europa, wala ring ginawa ang sinuman. Kaya ang internasyonal na batas ay isang ilusyon lang na ginawa para maiwasan ang ikatlong digmaang pandaigdig. Sige, pero ang tunay na dahilan kung bakit walang ikatlong digmaang pandaigdig ay hindi dahil sa UN, kundi dahil sa Estados Unidos ng Amerika. Kung wala ang Estados Unidos, sa tingin mo ba hindi sasakupin ng Unyong Sobyet ang natitirang bahagi ng Europa? O ngayon, hindi ba lulusob ang Tsina sa Taiwan? Lahat sila ay rerespetuhin daw ang UN. Oh, sabi ng United Nations na labag ito sa pandaigdigang batas, kaya wag pumasok sa Taiwan, wag pumasok sa Baltic States. Ang UN ay kasing hindi epektibo ng League of Nations. Ang tanging dahilan kung bakit para may kontrol ang UN ay dahil sa lakas ng Amerika. Sige, pero ang problema sa UN ay masyadong maraming kusinero sa U. Sino ang sumisira sa sabaw? Kaya minsan, kailangan umatras ng Amerika at sabihin, "Hoy mga pare, sige na, itigil na natin itong walang kwentang palabas." Sinasabi raw na UN ang nagpapanatili ng kapayapaan sa mundo. Hindi, ako yon.
Ang Estados Unidos ng Amerika ngayon, hindi yung maliit na walang kwentang rehimen. Ang Islamikong rehimen ng Iran ay pumapatay ng sarili nilang tao, tinatakot ang ating mga kaalyado, at tinatarget ang ating interes sa reyon. Kaya aalisin natin sila. Pwede kang sumama sa amin o pwede kang umalis. Napakasimple lang. Sa tingin ko, magiging walang saysay yun. Tama? Pakinggan mo ulit ito. Genocide. Ibig ko sabihin, Tungkol ito kay Donald Trump na nagbabantang lipulin ang 70 milyong tao gamit ang sarili niyang salita at post. Wala ka bang pakialam? Hindi. Ako. nakikita ko lang ito bilang yabang lang sa negosasyon. Matagal nang ginagawa ni Trump ang mga ganitong bagay. Mga 4 taon na. Nagbabanta ng pagpatay ng lahi. Ibig kong sabihin, yan din mismo ang ginagawa ng mga Iranian sa atin. Anong ibig mong sabihin? May orasan sila sa gitna ng downtown nila. It should be as amoral. Gusto mo bang sabihin dapat maging walang pakialam sa moralidad ng Amerika kung hindi man kasing sama ng mga kaaway nito? Dapat tayong maging sapat na mabagsi para makuha ang mahalagang napagkasunduang bahagi na nagawa naman natin dito. Dapat tayong maging mas walang awa, hindi lang sa negosasyon, kundi pati sa militar. Ang pokus na ito ay nagdadala sa mga Iranian sa negosasyon. Alam mo ba na ang pagbabanta ng genocide ay maaari ng ituring na krimen sa digmaan? Sa tingin ko, iyon ay walang saysay. Pero mulay, ipadala mo ang mga tagapagpatupad ng Batas International sa White House kung gusto mo. Ipadala ang internasyonal na pulisya sa White House para makita ang kaya nilang gawin. Ulitin ko mga pare, kapag nakikipag-debate kayo sa kanila, may mga talking points sila tulad ng hindi patas o mapagkunwari. Punan nyo ang feedback form paglabas. Sige, wala kaming pakialam. Ang kapangyarihan ay kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay nakuha sa loob ng maraming henerasyon, sa loob ng mga siglo. Sa katunayan, ang Amerika ang rurok ng kanluraning sibilisasyon. Ang makabagong kanluraning sibilisasyon na ito ay umusbong sa Europa. Pero minana ito ng Amerika pinino at nilika ang mundong ginagalawan natin ngayon. Kaya pasensya na kung ang Amerika ang nagdedesisyon na gumawa ng mga patakaran ng laro. Sige, kung ayaw mo, gawin mo ang gusto mo. Magtayo ng sariling barko, makagawa ng mga pambihirang pagsulong sa agam at teknolohiya, o maglaro na lang kasama ng mga kamelyo mo.